Po mga kababayan, Ma'am Sir, this is Jam the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is September 26, 2025 at tayo ngayon ay papunta diyan yan sa may Grace Residences, dito yan sa may Mariano Avenue, so sa Taguig, at dadalhin ko natin sa may 7-Eleven McKinley West, 1 West Campus, Tigran Avenue, sa may Josmag Road, McKinley Hill, Fort Bonifacio, Taguig. Kaya magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha po natin sila. Naman po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission po. So tayo mga Pilipino, ano na yun, given na. Kasi yung starchy food natin is the rice. So 1/3 ng ating portion ng plate is starchy food. Yung tip number 1 natin. Okay, so maglalagay tayo ng starchy food sa aming mga food, carbohydrate. Ayan. Source of energy. Pero hindi lang siguro siya, ma'am, yung over na yun ng... Yes. Ganun tayo mga Pilipino minsan. Mas malaki yung portion na kinukuha ng carbs. Kaya yun siya, doon tayo nag-i-exceed. Yan. Okay. So yun mga kawalas, let's be mindful of that. So bukod pa po dito, ma'am, ano po ba yung mga kailangan natin Ang malaman? number 2 natin, of course, ang lagi natin, pinupod, every time na nandito tayo, tinatalakay ang nutritionist, to eat lots of fruit and vegetables. So sa Pindong Pinoy natin, tinalakay natin ang before mas. Kung maalala natin mga kawalas, kalahati po ng ating plate, which is 50% comprises of fruits and veggies. Bakit po ang sabi dito, yung kalahati na yon, eat at least 5 portions of a variety of fruit and vegetable every single day. Kaya na. Yeah. Ako, yun pa naman po yung pinaka-isang malaking issue. Ngayon din, ang mahal ng prutas at gulay. Mas mahal daw maging healthy. Ayan. Pero not necessarily na lahat naman yun is bibilihin natin na readily available sa market. Pwede na tayo ay may stop. So, gusto natin makatipid is tayo ay magtanim ng sarili. Yes, talaga. And yung fruits and vegetable naman na yun is can be fresh, frozen, canned, dried, or juice. Ayan. Yun yung sinasabi dito. Pero let us always remember na if we are going to drink fruit juice, vegetable juice, or smoothie, dapat 150 ml of gas lang siya. And we should limit the amount that we have to no more than 1 glass a day, as those drinks are sugary and can damage our teeth. Ayan. No? Yung production din ng ating insulin sa body is mag-disrupted if we are, parang yun na yung ginawa mong diet. Yes. Mas lalo ngayon, so, dito ma'am, at least alam natin, no, isang cup lang talaga ang advisable. Yes, advice. 1 glass. 1 One glass. Yan. Kasi yung iba ay ginagawa siyang replacement for real foods. Yes. For whole foods talaga itong mga juice na umaga juice, tanghali juice, gabi juice. Pero umuso na ganun na diet eh, na puro juice na lang dahil nakakamayat daw. Yes. So, in some of the programs in nutrition, fencing and juicing. So, doon, hindi ka lang inom ng 1 glass of smoothie or juice. So, we alternate in a day. So, pinapayo natin na 5 different juices and smoothies, alternate yun. Even na yung gagawing smoothies and juice is really from fruit extract, so fresh, and yung smoothies niya ay fresh vegetables din, as well as yung sugar na ilalagay is plant-based din. Kasi itong tinutukoy dito ma'am sa na 150 ml at limit natin yung readily available na sa market. Yung mga sinasabi na 100% real juice, mga ganon. Or it has pulp, ganyan. O nire-replace na natin sa water, ganyan na. So, yun ay dapat limit lang natin or body. Okay, ayan. O mga kawalas, at least may guide na tayo. Lalo sa mga mahilig mga juice. Yan, yung mga, lalo na uso yung mga juicer ngayon. Meron pa yan sila, just drink your retinols, kaya gumagawa ng mga juice. Ayan. So, at least, medyo
kung na po ito, aware na po tayo, ayan. So, bago po tayo magpatuloy, no, nais ko munang batiin ang ilan sa mga ka-wellness po natin na kung saan nagpaabot ng kanilang pong mga mensahe. Ayan po, kagaya na lang po nila FJ Salamatina, sabi niya amen. At ganoon din po sila ka-wellness Eddie Aguilar, na sabi niya good morning to everyone. Ganoon din po kay ka-wellness Omega David, na sabi niya good morning everyone and good morning mga ka-wellness. Ayan, ganoon din po sila ka-wellness Vilma Masangkay Manalo, na sabi good morning everyone. Sila Lito Rosales Montesinos, na sabi good morning and happy Federation Day mga ka-wellness. Hello po sa inyo mga ka-wellness. At ganoon din po kay ka-wellness at Angelina Alay ay nasabi blessed morning po. Mabati naman po ang sister ko na si Rosalinda Tolentino na simula pag-isip niya ay naka-tune in na sa Ayan po, maraming salamat po sa inyo mga patuloy po natin pag-suportahan at subaybayan ang AWR 89.1 FM. Ayan po, at yun din po sila ka-wellness Nelda Pahilagot. Sabi, good morning po sa lahat. Ayan po mga ka-wellness. At ilan din po sa mga ka-wellness naman natin na kung saan ay sumaybay sa ating po mga Facebook accounts. Gagaya na lang po nila Tita Jay. Ayan po, good morning sa inyo dyan mga ka-wellness. At ganoon din po kay Andre Joe at si Ma'am Jermeline Rabang. Kasama din po natin siya ngayon. Hello po sa inyo dyan, Ma'am. At happy preparation day po sa inyo. Ayan po. At ganoon din po kay Ray Benitez. Ayan po. Hello po, Tito Ray. Ayan. Happy watching po. Ayan po. Happy watching po sa ating lahat mga ka-wellness. At ganoon po kay Ma'am Annalyn Ramos na nais po niya magpaabot ng mensahe kay Ma'am Jermeline Rabang sa niya. Hello po, Ma'am. Ayan po. Hello po sa inyo mga ka-wellness. Sa mga meron po mga katanungan, we encourage you po na magpadala naman po na inyong mga mensahe upang sa ganun ay masagot po natin yan habang andito pa po si Ma'am at kasama po natin mga ka-wellness. So, going po po sa mga sabi na po natin kanina yung paglilimit, for example, ng mga sugars, pag-inom po ng ano lang dapat ang intake natin ng mga juices. Apoy, Ma'am, kailangan malaman. Okay, number 3 is fish. Fish, yan. So when we talk about fish, parang klase ng sabi dito, aim to eat at least 2 portions of fish per week. Sabi dito, including at least 1 portion of oily fish. Hindi naman pag sinabing eat 4 fish araw-araw. Yes, hindi po parang ang pinag-uusapan po natin dito is healthy eating, na pag sinabi natin healthy eating, dapat alam natin yung right proportion. Kaya po, tinuturo namin na dapat, pag sinabi natin eat more fish, ang sabi dito ang advisable is at least 2 portions of fish in a week. Hindi, 2 portions of fish in a week. Oily fish, yung mga oily fish natin, we have tuna, we have salmon, like that, and another kind of fish is yung sardine, readily available. Yes. Readily available. So, yung kiniklaim po ng mga sardines na nabibili natin readily available at supermarket, it has omega-3 fatty acids. So, it really has. Ayan, okay. Just like the tomato that we've talked last week regarding the lycopene, ang mga sardines po is meron din ng omega-3 fatty acids which can help to prevent heart disease. Ayan. At least aware ang mga ka-wellness natin na Yes. meron pa lang mga available. Kasi minsan, isang issue yan na may yung mga ganyang, yung mga nabanggit natin na kadalasan yan yung mga kamahalan. Kumbaga, Oo, yes. sa market, pagdating sa isa yun yung mga kumbaga top of the line na Yes, mga klaseng mga isda. Pero at least, meron tayong mga ibang options na medyo pang vegetarian or mas pasok sa ating budget with the same benefits pa rin. Ayan po mga Yes, totoo ka-wellness. yun. And we can choose from fresh, katulad nung fresh, pwedeng frozen and canned. Pero yung sinasabi dito na eat more fish, dapat we must remember na yung canned and smoked fish can be high in salt. Kaya dapat po hindi enough. Ayan. Okay. Or mas mainam siguro mo, kung pwede kung kaya naman, wag naglagyan. Huwag na Kasi, lagyan. lalo kapag fresh naman yung isda, meron siyang lasa. Natural, Oo, yes. ayan. Natural, ano siya, taste.
malalasahan talaga. Sinasabi nila lasang dagat, sabi nila. Oo, parang manamis-namis, ano? Yes. Kakahuli pa lang. Ayan, very savory. Ayan. So, pang-apat, no, Ma'am Sam, is we must cut down on saturated fat and sugar. Ayan, saturated fats Narinig and ka naman sugar. Yes. Pag sinabing saturated fats, yan ang mga pagkain na kung saan madalas yan ang kinakain ho natin talaga. Oo. At Ayan. sabi dito, meron tayong tinatawag na dalawang types of fat. Ito yung saturated and unsaturated. Ang sabi dito, too much saturated fat can increase the amount of cholesterol in the blood, which increases our risk of developing heart. Kaya sinasabi dito na cut down on saturated fats and sugar. And ang sabi rin dito, men should have no more than 30 grams of saturated fat a day, and women should have no more than 20 grams of saturated fat in a day. Ayan. So, when we say saturated fats, ma'am, baka tinatanong, saan ba natin kadalasan nakukuha, ma'am, ang mga saturated Mga fats? saturated fats is found in many foods such as yung fatty cuts of meat, yung butter, cheese, cream, cakes, Ayan. biscuits, lards, and pie. So, lahat po ng process. Ayan, sa mga favorite natin na, for example, pag nag-order tayo ng mga pizzas ngayon, or cheese pizzas, yung mga yan, ang sasarap. Parang sa mga burgers, ayan na, double, Very high. yes, puro saturated fat. So, ang advisable is limited lang tayo, dapat in 30 grams Sa men. sa mga kalalakihan. At sa mga kababaihan naman is 20 grams, no more than. Hindi dapat may. Kaya very, very important na tingin po tayo sa nutrition facts or sa labels ng mga food kinakain. And especially if you are a parent, children under the age of 11 should have less saturated fat than adults. So kung adults, meron tayong sa mga lalakihan na 30 and sa mga kababaihan na 20. Sa mga bata po na 11 pababa is mas less than pa. And ang sabi sa study is low-fat diet is not suitable for children under 5. Kasi bakit, Ma'am Sam? Ang children under 5, under category yan, 1 to 5, kailangan nila ng fat for growth. Pero not necessarily bibigyan natin sila ng lahat ng processed food to eat kasi mas high in fat. So yung fat we must be very careful in choosing the kind of fat that we are feeding our children. Yung ating po mga anak, At ang sabi dito, full fat dairy products. Example nito is yung cheese, yogurt, butter are recommended up to the age of 2 years. So 1 year old, 0 to 1 dapat totally wala. Nagsa-start lang po yung mga dairy products, 2 years old, which is toddler years. Pero, in a right proportion, dapat kung ano yung magustuhan nila, yun na yung bibigay mo. Bigay hilig, sabi nga nila. Yes, oo. Yun yung time na tinuturuan mo yung taste buds nila Kung sinanay mo na ganun yung unang agad na kainin ng mga bata, doon na yun masasanay sila sa lumaki sila. Kaya mahirap din talaga eh. Pero mahirap din mo kasi sa pagpupunta sa mga schools. Yun na. Kahit tinuturuan mo silang healthy sa bahay, pagdating sa school, yung mga readily available naman na food ay yung mga, yun naman, Oo, ang kasi mga natin. doon Kaya nag-i-start. mas maganda na pabaunan yung mga school age children na lumalaki talaga. And ang sabi dito, when we are buying meat, choose lean cuts. Yung laman talaga, tanggalin natin yung fats and cut off any visible fat. Kasi ang all types of fat ay high in energy. So they should only be eaten in small amount. So high in energy. So dapat nagagamit supposedly Yes, kapag kumakain ng gano'n. Imagine ang advice lang sa atin, a matchbox size of meat. Yung lalagyan ng posporo, Yung mga kawal. kanin po hindi po yung malaki na Oo, baka naman, posporo. baka naman sinabi, ma'am, na sabi niyo po lalagyan ng posporo, pero baka naman yung mga 300 pieces po na yan na kwan. Yung ganun kadami. Yung kasing laki ng kwan po yan, baka hindi po ganon, mga kawaleness.
Ngayon kasing laki ng power bank yung lalagyan nyo ng phosphor. Oo, ganun. Kasi minsan, nire-replace, kasi sabi dito high in energy. Mm-mm. So, i-replace na lang natin. Pwede naman i-replace yun for carbohydrates. Mhm. Ganyan. Kasi high in energy, it's a no-no po. Mm-mm. Kasi unang-una, ang meat ay walang same amount unlike carbohydrates na Mm-mm. bibigay sa body ng energy. So, bukod sa energy, marami pang fats na may bibigay ito sa'yo. Mm-mm. So, huwag natin i-replace, no? Huwag natin Mhm. sa body. Ayan, so talagang, so mahirap yung minsan mami, yung kapag kumakain tayo sa gabi, tapos puro ang kakainin natin yung mataas sa mga fats, ayan, saturated fats, ayan, sa gabi. Tapos after, pag itutulog mo na, hindi ka nagagalaw, doon na siguro at hindi nagagamit yung fat. Totoo yan, kaya nasustored na yung fats sa body. Kasi, Ayan. if we are going to eat at night, no, it should be at least 2 hours before our bedtime. So, imagine kung matutulog ka ng 9:30, Mhm. dapat 7, wala na naman. Ayan, ako, ganun pa naman ako. Or 7, tapos ka na kumain. Kasi 8, 9, or 10 ka matutulog, so that will be enough para tapos na yung stomach mo na mag-digest. Paano naman kung sabihin naman nila, ma'am, late ako kumain, pero puro healthy naman. Hindi pa rin po maganda. Okay, Kasi ako yun eh. hindi pa rin po maganda ng mga ka-wellness kasi hindi natin pinagpapahinga yung ating digestive system. That's Okay. supposed to be ati-train natin na during the night as much as possible is hindi na siya ganun kabilis at mag-digest. Dapat slow down na and food intake natin is dapat hindi na mabigat. So, for example, ma'am, ang tulog ng isang tao ay every 9 or 10. Dapat mga 7, tapos Yes, kumain. 7 tapos Okay, wala nang intake. wala nang intake. Kapag na-feel natin na nagutom, hindi po lahat na na-feel natin na gutom tayo is gutom. Sorry. Guni-guni mo lang yan. Sometimes our Uhaw. body is telling us that we are, yes, Yes. thirsty. Mm-mm. So kulang pala yung water intake natin just for listen. in a day, kaya Listen. tayo, ganun nangyayari. Mm-mm. Na-feel natin na gutom tayo. Ayan. Kaya huwag tayo magpapadala sa ating mga naririnig o mga nararamdaman. Ayan. Huwag mo tignan nyo hanggang sa health natin. Oh, this is one way, I think. Yes. Oh, I'm sorry. Tayo nag-rely lang opo. Dapat tayo I don't know. Sorry. rasyonal sa lahat ng pagkakataon. So, Thank you mga so much. kawalan, Yeah, well, take care, ma'am. Take Take care. For example, Thank you. nakakain lang naman natin. Pero God bakit bless. parang gusto ko, baka uhaw ka lang. Ayan. Uminom ka ng 1 litro tubig, baka hindi ka na Oh, nakakainom. this is Busog ka talaga niyan, mga ka-wellness. Ma'am, bago pong pagpatuloy Ayan, natin, so, gusto kong batiin sila. Na-drop na Delta natin sila. So, Pahilagot. maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng panibagong video sa ating susunod na mission. Paalam po muna. Pansamantala. So, this is Gab pa rin. Dapat na channel na ang inyo pong lingkod. Kaklase Paalam ko po. siya way back sa AUP during our college days. And nasa Bicol. So hello po, it's been a while, ano? Since I've heard from you. Ayan po, mga kawelas, o kung meron pa po kayo mga nasikipabati, o kayo mga katanungan, ayan po, huwag na po mag-atubili na magpadala po ng mensahe sa ating pong programa. Upang sa ganon, ay mas maging masaya at masagot natin po yung mga gusto natin ipatalakay sa aming mga ka-wellness. Ayan, so mga sabi natin kanina no, na yung pag-limit sa saturated fats, o yan, mga sa fat, mga ka-wellness, ayan po, nais ko po patiin sila, ito po na, nakalimutan ko ito sila Ma'am Angelina Alay ay, salamat po sa pagbati, have a nice day po sa lahat, and God bless to all. Ayan. So mga ka-wellness, ayan po ma'am, ano po yung mga next na kailangan pa nating alamin? Okay, before I proceed, binabati ko rin po lahat ng aking mga colleagues sa cafeteria. Hello po, Ma'am Pilar. Lagi po siya nanonood ng ating Wellness Art. Ayan. Ma'am Susie and sa ating po mga working students there sa cafeteria. Next po natin is our sugar. Yan. Stop. Ating kainin. Pero we must really cut down Ay, on ayan, so our paalam po. sugar as God well. bless po. Bakit